Red line ng maituturing at malapit sa aksyon ng gera kung masasawi ang isang Pilipino dahil sa anumang insidente o aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea at nangangailangan ito ng karampatang aksyon. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin hinggil sa issue. Ginawa nito ang pahayag matapos magbigay ng keynote address sa pagbubukas ng 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore, Biyernes ng gabi, May 31. Naniniwala rin itong susuportahan ng treaty partners ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Kamakailan tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Sa kanyang talumpati, giniit din ni PBBM na gagawin ng Pilipinas ang lahat upang protektahan ang soberanya ng bansa. Ito ay habang isinusulong ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagtatakda ng legal na balangkas sa lahat ng marine at maritime activities. Ang UNCLOS din na naglalagay ng limitasyon sa bawat maritime zones ng estado. Kaya sa international law niya nakasalig ang kinikilalang teritoryo at maritime zones ng Pilipinas. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Ladies and gentlemen, we are not only unyielding in protecting our patrimony, our rights, and our dignity as a proud and as a free country. Kasabay naman ito ang commitment ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtugon sa mga issue sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. But despite all this, the Philippines remains committed to the cause of peace upon which our constitutional order is premised. We are committed to addressing and managing difficult issues through dialogue and through diplomacy. Samantala, may apela naman ang Pangulo sa Estados Unidos at China. Panawagan ito sa dalawang malalaking bansa, tugunan ng tunggaliang namamagitan sa responsableng pamamaraan. China's determining influence over the security situation and the economic evolution of this region is a permanent fact. At the same time, the stabilizing presence of the United States is crucial to regional peace. It's never a choice. Both countries are important. The continued stability of this region requires China and the United States to manage that rivalry in a responsible manner. Makasaysayan ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa 21st Shangri-La Dialogue. Siya ang kauna-unaang presidente ng Pilipinas na nagbigay ng keynote address sa Top Security and Defense Summit sa Asia. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.